Taong 1987, Dumaguete. Isang probinsya sa Dumaguete, ang pinagaharian ng isang sakim na kapitan. At ang lahat ng gusto nito ay hindi pwedeng hindi niya makuha. Naging pinakamakapangyarihan ito sa lugar dahil pati ang alkalde ay suportado siya sa mali niyang mga gawain. Naging gahaman ng kapitan na si Ambo sa lahat ng bagay. Pati ang mga anak niya ay nahawa na rin sa kanyang pag-uugali. Naging mapanakit din at perwisyo ang mga ito sa lugar na nasasakupan ng kanilang ama. Kung sino ang gusto nilang gahasaing babae ay nagagawa nila na walang hustisyang nakakamit dahil sa pagmamanipula ni Kapitan Ambo sa mga kapulisan. Pero may isang lupa itong hindi niya mabili-bili na pagmamay-ari ng mag-inang Aling Minang at si Bella. Ayaw nila itong ibenta sapagkat maliban sa kanilang bahay ay iyon na lamang ang natitirang alaala sa yumao nilang padre de pamilya. Natagpuan ito noon na wala ng buhay sa sariling lupang sinasaka at ang sanhi ay nakitang saksak nito sa tagiliran. Maski may hinala na ang mag-ina sa gumawa niyon sa kanilang pinakamamahal na padre de pamilya, ay wala naman silang ebidensya kaya hindi na lamang sila nagsampa ng kaso. Nasa 5 taon na rin naman ang lumipas magmula noong mangyari ang krimen at hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pang kaliwanagan ang pag-iimbestiga ng mga kapulisan. Kaya ipinagpasa Diyos na lamang na mag-ina ang lahat. Ang tanging pangunahing hanap buhay naman ng mag-ina ay magtanim ng gulay na talong sa kakarampot nilang lupain. Si Bella ang mas lalong nagpupursige araw-araw sa pagtatrabaho sa bukid dahil may edad na ang kanyang ina. At hindi na kayang tumagal pa sa pagbibilad sa ilalim ng tirik na araw. Sunog man ng balat ni Bella ay lumulutang pa rin ang natural nitong kagandahan at kaseksiyan. Marami ang nagkakagusto ritong kalalakihan, subalit wala pa sa isip niya ang mga ganoong bagay dahil nakapokus lamang siya sa kanyang pang-araw-araw na trabaho at ang problema nila kay Kapitan Ambo na may lihim ding pagkakursunada sa dalaga. Isang hapon noon, habang pauwi si Bella galing sa bukid, ay nakasalubong niya ang kapitan sa kalsada. Tumigil naman ang nakamotorsiklong kapitan sa tapat ng dalaga. "Oh, Bella, nag-iisa ka yata ngayon. Nasaan ang nanay mong si Mindang?" Nasa bahay. Nagpaiwan kasi maraming gawain. Kaya ko naman mag-isa sa bukid eh. Bakit mo na itanong? Walang paggalang ang sagot na iyon ni Bella. Kumukulo kasi ang kanyang dugo basta nakikita niya ang mukha ng kanilang kapitan. "Ang suplada talaga ng batang ito pero gusto ko yan." Wala naman, Bella. Naitanong ko lang. Bakit kasi hindi nyo na lamang ibenta ang lupa ninyo sa akin? Nang sa ganun hindi ka na mahirapan. Di bali na lang, kapitan. Kaya pa naming iraos ang aming pang-araw-araw. Kung ayaw mo, di yung inaalok ko na lang sa'yo na. Na maging kabit mo. Hindi pa naman ako ganun kadesperada para ibenta ang sarili ko sa inyo. Maiwan ko na kayo, kapitan. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Bella ay madiin ang pagkakasabi. Nakabusangot namang dismayado na naiwan si Kapitan Ambo sa kanyang motorsiklo. "May araw ka rin sa akin, Bella. Mapapasa akin ka rin balang araw." Sa mga sumunod na araw ay patuloy ang panggigipit ni Kapitan sa mag-ina. Gusto na niya kasing makuha ang lupa nila dahil may mas malaki siyang bayar niyon. Pero patuloy pa rin tumanggi sina Bella at Aling Mindang. Isang araw ay halos lumod sa basang lupa si Bella dahil lahat ng pananim niyang talong ay kung hindi nabunot sa lupa ay nataga ng matalas na itak. Ang masaklap pa ay ninakaw ang mga malalaking bunga at ang kubong sinisilungan nila ay sinunog. Sinabi ito ni Bella sa kanyang ina pag-uwi ng bahay. Kaya pati ang ginang ay nakaramdam ng panghihina. Nanginginig itong umupo sa upo ang kahoy, saka sinapo ang dibdib. Ayos lang po ba kayo, inay? Oo anak, ayos lamang ako.
Pero paano na tayo nito? Saan na tayo kukuha ng magagastos na pera? Ako na po ang bahala doon, Inay. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano, ha? Ano yun? Hindi natapos ni Bella ang sasabihin nang may marinig siyang tila ng bato sa kanilang bubungan. Pero hindi lang iyon ang gumulat sa mag-ina, dahil isa palang bote na may laman na gas at may sindi ang ibinato sa kanilang bubong. Kaagad na kumalat ang apoy at sa isang iglap ay walang nagawa sina Bella at Aling Mindang kung hindi panooring umiiyak ang natutupok nilang tahanan. Wala silang naisalba ni isa nilang gamit. Pati ang perang ipon nila ng matagal na panahon ay natupok. Puno ng galit at pagiganti naman ang naramdaman ni Bella ng mga sandaling iyon. Umabot na sa sukdulan. Nagpasya siyang kausapin ng ina na ibenta na lamang ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, pati na ang kanilang lupang taniman. Pero sa gusto nilang presyo. Natuwa naman si Kapitan Ambo dahil sa wakas ay nakuha na niya ang matagal na niyang gusto. Hindi ito nagdalawang isip na ibigay sa mag-ina ang presyong hinihingi ng mga ito, at pagkakuha nila ng pera ay kagad nilang nilisan ng kanilang probinsya. Tagumpay! Nakuha ko rin ang lupa nila. Hindi nila alam na triple ang makukuha kong kabayaran sa bayar ko nito. Sobra ang kagalakan ng kapitan dahil sa nakamit na tagumpay. Pero hindi pa yung gaanong kukumpleto, sapagkat may isa pa siyang hindi nakukuha. Iyon ay ang dalagang si Bella. Lumipat naman na mag-ina sa karatig lamang na probinsya. Naghanap sila ng lupang bibilin na kahit eksaktong titirikan lang nila ng kanilang bagong bahay. Tapos sa tapat nito ay magpapagawa sila ng isang tindahan. Sa tulong ng Panginoon ay nakahanap naman sila at magandang lokasyon. Daanan iyon ng mga estudyante at may malapit na paradahan doon ng tricycle. Tiyak na magiging maganda ang kita ng kanilang itatayong negosyo. Lumipas lamang ang ilang buwan ay nakabangon ang mag-ina. Malakas kasi ang benta sa itinayo nilang maliit na tindahan at sa harap nito ay may maliit na kainan ng pansit hanggang sa nadagdagan ng mga lutong ulam. Dahil sa hindi na nabibilid sa araw si Bella, ay kuminis at pumuti ang balat ng dalaga hanggang sa tuluyang lumitaw ang kanyang kagandahan. Iyon ang matagal na niyang gustong gamitin kay Kapitan Ambo para pagigantihan. Nahalata naman ni Aling Mindang ang mga kakaibang ikinikilos ng anak, kaya kinausap niya ito. Anak, alam kong may binabala ka. Kung gusto mong magiganti kay Kapitan Ambo, sana ay wag mo na lamang ituloy. Wag na wag mo din sanang gamitin ang natutunan mo sa iyong lolo na itim na karunungan. Ayokong mapahamak ka, anak ko. Inay, hindi po. Nagkakamali kayo. Hindi ko gagamitin ang mga malalalim na karunungang itim na itinuro po sa akin ni Lolo. Ang gagamitin ko lang po ay ang kulang gayuma, Inay. Papasunurin ko lang sa aking mga kamay ang Kapitang Ambo na iyon hanggang sa ibalik niya ang titulo ng ating lupa at isauli niya ito sa atin. Pati na ang mga kinamkam niya sa ibang tao. Gusto pa sanang tumutol ni Aling Mindang, pero alam niyang hindi na niya mababago pa ang isip ng dalaga. Kaya nagkibit-balikat na lamang siya. Sa pagsisimula ni Bella sa mga pinaplano, ay lumuwas ito at pumunta sa dati nilang probinsya. Sa barangay hall siya dumiretso at kunwari ay maghahanap siya kay Kapitan Ambo ng lotay na maaaring patayuan ng bahay. Sa unang pagkikita nila, ay may kung anong mukha ng dalaga ang rumerehistro sa isipan ni Kapitan Ambo. Hindi lang niya lubosang maisip kung sino iyon. Habang iginagala niya ang dalaga sa kabuuan ng mga lupa na kanyang nakamkam, ay biglang umambon. Hinubad ng kapitan ang kanyang sombrero at leather jacket, saka ipinasot sa dalaga. Kunwari namang kinilig si Bella, pero ang totoo ay nandidiri ito. Ito na ang gagamitin kong mga gamit mo para mapasunod kitang kapitang ka. Tignan lang natin kung hindi ka mamulubi paggising mo isang araw. Wika ni Bella sa kanyang isipan, saka bahagyang napangisi.
Hindi naman tumutol si Ambo nang hingiin ni Bella ang mga iyon sa kanya. Palusot na lamang ng dalaga ay bilang isang remembrance sa mga iyon. Pagka-uwi ni Bella ay kagad niyang ginawa ang alam niyang ritual sa kulam na gayuma. Isang pulang kandila ang sinindihan niya. Sinunog niya ang papel na may nakasulat na pangalan ni Kapitan Ambo at ang abo nito ay kanyang inipon at ipinahid sa mga kasuotang nakuha niya sa kapitan. Pagkatapos niya ay tinupi niya ang jacket sa 5 tupi. Ang sombrero naman ay inayos niya ng pagkakasalansan sa isang karton. At habang patuloy na nag-uusap si Bella ng mga orasyon, ay sinunog niya ang mga bagay hanggang sa maging abo ang mga ito. Napangisi naman ang dalaga pagkatapos ng ginawa niyang ritual. At tiyak na kinabukasan pagbalik niya doon, ay maamong tupa na niyang mapapasunod ang Kapitan Ambo na iyon sa kanyang mga kamay. Samantala, hindi mapakali si Kapitan Ambo sa kanyang higaan. Kada pikit niya ng mga mata ay mukha ni Bella ang kanyang nakikita. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari hanggang sa paglipas ng mga oras ay tuluyan ng tumibok ang puso niya sa dalaga. Sigurado siyang mahal na niya ito at kayang-kaya niyang ibigay ang lahat para lamang magustuhan din siya at hindi siya iiwan. Maski maghirap pa ako, gagawin ko ang lahat mapa sa akin ka lamang. Pangako ko iyan sa iyo. Kinaumagahan, maagang gumayak ang kapitan sa muli nilang pagkikita ni Bella. Hindi nga nagkamali ang dalaga. Parang asong nauulol na sa kanya ang kapitan. Lahat ng kanyang ipinag-uutos ay sinusunod nito. Pero para hindi masyadong halata, ay inunti-unti niya lamang. Inuna niyang binawi ang kanilang mga lupa sa legal na paraan. Gumawa siya ng isang kasulatan na may pirma ng isang abogado para mapagtibay niya ang kanyang ebidensya. Mabuti na lamang at hindi pa na ibebenta ng kapitan ang mga lupang nakamkam niya sa mga residente. Kaya nasa kanya pa ang mga titulo ng mga iyon. Kada isang araw na nagkikita sila, ay isang lupain at titulo ang nawawala sa kapitan. Wala namang pakialam ang pamilya niya sa kanya dahil sa masama nitong ugali at matagal na nila itong itinakwil. Hanggang sa isa-isang naibalik ang lupa ng mga residente sa probinsyang iyon at mismong ang kapitan ang kusang nagbibigay ng mga ito sa may-ari. Nang masimot ni Bella ang lahat, ay doon na niya tinapos ang pagkikita nila ni Kapitan Ambo at ang kulam na gayuma nito. Sa muling paggising ng kapitan, ay tanging ang lupang kinatitirikan na lamang ng kanyang bahay ang kanyang pag-aari. Tila ba nagising na din siya sa kahibangang mga ginawa niya, pero huli na ang lahat. At kahit ano pang reklamo ang gawin niya, ay hindi niya mababawi pa ang mga nakulimbat ng mga ari-arian. Paano ba nangyari ito? Sino ba ang babaeng iyon? At bakit niya ako minanipula? Ibalik niyo ang mga ari-arian ko! Tila ba nabubuwang na si Kapitan Ambo sa kakaisip sa mga biglaan niyang naging desisyon, hanggang sa isang araw ay nakita na lamang siya ng mga tao na nagbigti sa isang sanga ng malaking punong kahoy. Wala nang kasalanan pa si Bella sa pagpapakamatay ng kapitan. Malinis ang konsensya niya dahil sariling desisyon na ni Ambo ang ginawa niya sa sarili. Nang malaman ni Aling Mindang ang ginawang pangloloko niya sa yumaong kapitan, ay hindi naman ito nagalit. Alam kasi niyang sa mabuti ginamit ng kanyang anak ang karunungan nito at hindi sa masamang hangarin. Nakabalik na din sina Bella at Aling Mindang sa kinalakihan nilang lugar at nakapagpatayo na ng bago nilang bahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kabaryo. Lipat na po tayo sa pangalawang kwento. Mapagpalang araw sa inyo, kabaryo. Ganon din sa mga nakikinig sa channel na ito. Nais ko sanang ibahagi ang isang karanasan na hindi ko akalain na totoo pala. Bale, ang alam ko lamang ay kwento lang ito ng mga matatanda, pero saksi ako sa isang pangyayari na meron nga palang mga taong ipinanganak na may kakayahan. Gaya na lang, kabaryo, ng aking ilalahad sa mga oras na ito. Panganay ako sa aming 3 magkakapatid. Ulila na kaming lubos. Kaya naman hindi na ako halos nakapagtapos ng pag-aaral.
Ako na ang tumayong ama at ina sa aking 2 kapatid. Mayroon pang kapansanan ang isa, kabaryo. Hindi siya gaanong nakakalakad. Ito ay sa lugar ng Visayas pero itatago ko na lang ang tunay na pangalan ng lugar. Baka kasi isipin ng iba ay gawa-gawa ko lamang ang kwento. Ako nga pala si Dennis. Hindi ko rin ito tunay na pangalan at ito ang kwento na hindi ko kailanman malilimutan. Maaga pa lang ay gumigising na ako para magluto ng pagkain para sa aking 2 kapatid. Walang eksaktong taon, kabaryo. Nasa edad 18 pa lamang ako noon. Pero mulat na ako sa mga kakaiba at kakatwang pangyayari sa aming lugar. At dahil sa madalang na lang akong nauuwi ng palengke, ay minabuti ko na magtanim na lamang ng mga gulay sa aming bakuran. Para naman kahit papaano, hindi gaanong magastos. Nakikisaka lang naman ako at tama lang para pantawid sa pang-araw-araw namin na ilalaman sa sikmura. Marami na rin akong pinasok na trabaho sa aking murang edad. Naging kargador na ako sa palengke at namamasukan din. Hanggang sa dito na ako napirme sa pakikisaka. Mabuti na lang at mabait ang aking amo dahil kung may sobra silang pagkain ay ipinauuwi nila ito sa akin. Tunay nga na may mabubuti pa rin kahit nasalat ka na. Nasa 15 anyos naman ang sumunod sa akin at ang bunso ay 10 taon pa lang. Bata pa lang kami noon nang sabay na mamatay ang aming mga magulang. Mahirap dahil hindi ko kaya ang hirap at bigat. Pero dahil malaga sa akin ang mga kapatid ko, ay nagtitiis ako para sa kanila. Isang umaga noon, kabaryo, buwan ng Oktubre. Malakas ang buhos ng ulan. Pero parang may ibang ipinahihiwatig ang hangin, kabaryo. Dumadaing si Jude, ang pangalawa kong kapatid. Ang sabi pa nga niya sa akin ay masakit daw ang kanyang sikmura. Kaya naman iginawa ko agad ito ng salabat upang mainitan ang kanyang tiyan. O eto, inumin mo habang mainit pa. Kung saan-saan ka na naman kasi nagpunta. Nakita mong ikaw na nga ang may diferensya. Wika ko naman sa kapatid ko, kabaryo. Pasensya na po, Kuya Dennis. Gusto ko lang na makatulong. Kaya ako sumama kina Manuel. Wika naman ito sa akin. Kahit na, kaya ko naman, di ba? Ubusin mo na yan para mawala yung sakit. Utos ko pa noon, kabaryo. Yun parati ang bilin ko kay Jude. Ayokong isipin niya na isa siyang pabigat sa akin. At ilang oras pa ang lumipas bago naman tumila ang ulan. Sumilip ako sa bintana para tingnan kung maliwanag na rin ang buwan. Pero para bang iba ang nakita ko imbes na liwanag. Kinalabit pa ako ni Jude kung bakit ako matagal na nakatingin sa labas, kabaryo. Mula kasi dito sa aming bahay ay may 3 pang bahay, kaya naman kitang-kita ko ang isang bulto ng tao na nakatayo malapit sa bintana ni Mang Basilio. Nang mawala na ang nakatayong bulto, ay bigla na lang akong may narinig na sumisigaw. Boses yun ng bata, kabaryo. Napaatras na lang ako dahil biglang nawala yung nakita ko sa tapat ng bintana ni Mang Basilio. Napatingin pa ako kay Jude dahil narinig niya rin ang sigaw na yon. Ayaw ko naman lumabas at baka naroroon pa yung nakita ko. Mahirap na. Maghihintay na lang ako ng pagsapit ng umaga. Sa higaan naman namin ay napabangon rin ang kapatid kong bunso. Lumapit naman ako at
Isinarado ko ng mabuti ang bintana dahil mas lumalakas ang ihip ng hangin kahit na patila na ang ulan nun. Tinanong ko naman ito kung bakit ito bumangon. Ang sagot sa akin ni Daniel ay nakarinig daw siya ng sigaw at tila iyak ng isang bata. Malakas nga ang naging pagtangis ng nasa kapitbahay at tiyak ko na hindi lang kami ang nakarinig noon. Wala naman akong alam gawin kundi ang pakinggan lang ang mga ingay at pinilit namin na matulog na lang ng mga oras na yon. Kinabukasan naman, mataas ang sikat ng araw. Agad kong naalala ang iyak at sigaw kagabi. Kaya naman sinabihan ko muna ang mga kapatid ko na doon muna at ako na lang ang titingin. Pagdating ko naman sa bahay nila Mang Basilio ay tumambad sa aking paningin ang isang babaeng bata na palagay ko ay apo niya at nasa 11 taong gulang ito. Nakahiga ito sa katre at mukha itong may dinaramdam. Magandang araw po, Mang Basilio. Dito ho ba yung sigaw kagabi? Kala ko ho ay napaano na kayo. Kaya bala ko sana kayong puntahan. Pero malakas naman ang buhos ng ulan. Wika ko naman kay Mang Basilio. Oo Dennis. Si Ellen kasi may lagnat. Marahil ay sa taas ng temperatura niya. Kaya napasigaw na rin. Tugon naman sa akin ng matanda. Ganon ho ba? Pero may napansin ho kasi ako dito kagabi sa tapat ng bintana po ninyo. Para ho kasing may tao dito. Pero hindi ko maaninag kung anong itsura niya. Dahil nga ho may kadiliman doon sa pwesto niya. Sagot ko pa dito. Bigla ko namang napansin ang pagkabalisa ng matanda kabaryo. Nang banggitin ko ang nakita kong ang tao. Parang may alam din ito pero itinatago niya lang. Apo pala niya ang batang babae at 3 araw pa lang ito sa kanila. Pero iba ang dating ni Mang Basilio sa akin. Hindi na rin ako nagtagal pa doon dahil mukhang hindi naman siya komportable na naroon ako. Muli ko pang nilingon ito pero sinarado na agad ng matanda ang tarangkahan. Pagbalik ko naman sa bahay ay naghahanda na si Jude ng agahan. Kahit pa sabihin na may kapansanan ito, hindi naman ito hadlang sa kanya na ako ay tulungan din sa bahay. Pero hindi ko na siya pinipwersa pa dahil alam ko na nahihirapan din siya sa pagkilos. Nang matapos naman ang halian kami, ay sinamahan ko pa si Jude para naman ipatingin ang isa niyang paa. Ang sabi ng eksperto ay magagamot naman daw basta ilalakad niya. Kaya naman nagkaroon ako ng pag-asa. Hinatid ko pa sa paaralan ang bunso namin. Ipinagbilin ko muna si Jude sa isa naming kapitbahay na may mabuti ring puso para sa aming 3. Lumusong kasi ako ng bukid dahil malapit na rin iyong anihan. Marami-rami rin akong nadaanan na halaman kaya naman naisipan kong manguha. Mga dahon ito ng pandan kabaryo. Yun ang mga ilang halaman na naroon. Ang sabi naman sa akin ni Tata Inso ay pangontra daw yon sa mga itim na salamangka. Gaya raw ng kulam kaya kumuha ako ng may ugat pa para itanim ito mamaya pag uwi ko sa bahay. Ang sabi pa nito ay mabaho daw at nakakasulasok iyon sa pang-amoy ng mangkukulam. Kaya naman nagtataka pa ako kung bakit sinasabi sa akin iyon ng aking kasama sa bukid. Bala ko sana siyang tanungin kung ano ang dahilan ng biglaan niyang pagkukwento. Nagmamadali kasi ito kabaryo. Kaya naman hindi ko na pinigilan pa. Nauna na kasi itong umuwi nang magapas ang mga damo sa pilapil para ibigay sa kanyang alagang baka. Kaya naman ang ginawa ko ay kumuha
at bumunot ako ng maraming ugat para mabuhay ko ito kaagad. Habang naglalakad naman ako sa gitna ng kalsada ay may napansin akong isang babae na naroroon din na nakatayo. Kinilabutan naman ako sa klase ng itsura nito, kabaryo. Araw pa naman ng Biyernes noon at talaga naman na medyo mainit na rin. Akala ko ay maglalakad ang babae pero humarang ito sa daraanan ko. Kaya naman napalingon pa ako sa paligid pero nagtataka ako dahil wala kahit isang tao. Ang ginawa ko na lang, kabaryo, ay iminagwag ko ang dala kong dahon ng pandan at mukhang doon niya lang napansin na may bitbit ako. Yung itim na belo sa balikat niya ay ipinatong nito sa ulo at sinalubong ako ng lakad. Ako naman, dahil hindi ko talaga siya kilala, ay lumakad na rin ako. Pero napakalakas ng tibok ng puso ko ng mga oras na yun. Lalo na, kabaryo, nang lagpasan niya ako. Pakiramdam ko ay titig na titig pa rin ito sa akin. Pero nilakihan ko na ang paghakbang ko dahil medyo takot ako sa klase kung papaano ito tumingin. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Mabilis akong naglakad palayo sa kanya, kabaryo, dahil parang merong kakaiba sa kanya. Sa kabagong mukha ito. Malayo pa lang ako ay kita ko na ang bubong ng aming bahay. Nakita ko rin si Jude na kausap ang isa naming kapitbahay. Kaya naman binilisan ko na ang paglalakad ko. Pagdating ko naman doon ay itinanim ko agad ang pandan sa isang balde na sira. Nagpalad ako ng lupa at hinayaan ko na. Sa harapan ng aming bahay ang balding yon. Binati pa ako ni Aling Maming, maging ang dala kong pandan. Sabi pa nito ay ipatong ko raw iyon sa sinaing para mabango. Ang aga mo po yata, kuya. Nakasan ka po ba nakakuha ng mga yan? Ang dami ah. Usisa naman sa akin ni Jude. Doon lang. May mga ganito pala doon at ang sabi sa akin ni Tata Enzo ay mainam daw ito sa kulam. Takot daw sila dito. Sagot ko naman sa kapatid ko. Bakit po, kuya? May mangkukulam ba dito sa lugar natin? Nakakatakot naman pala kung ganon. Turan pa dito ng kapatid ko. Nagpasalamat pa ako sa mabait namin na kapitbahay bago ko tuluyang yayain si Jude na pumasok na. Di pa man ako nakakaupo ay bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw at kalabog sa bahay ni Mang Basilio. Kaya naman nagkatinginan pa kami ng kapatid ko. Ang sabi ni Jude sa akin ay kanina pa raw iyon sigaw ng sigaw. Kaya naman kahit ayokong silipin ay di ko rin matiis. Lumabas ako at nasalubong ko pa ang bunsong kapatid namin. Ang sabi ko ay saglit lang ako. Kaya naman tinanaw lang nila ako paalis. Pagdating ko naman doon ay sakto na bukas ang pinto. Iniluwa noon si Mang Basilio at nagkagulatan pa kaming dalawa. Ang tanong ko naman sa kanya ay kung bakit nagkakaganon ang bata. Pero ang sagot lang nito sa akin ay baka nakatuwaan lang. Sinilip ko pa ito pero iba na ang itsura niya. Malalim ang mga mata at mukhang may iniindang sakit. Ang sabi ko pa dito, kabaryo, ay bakit hindi dalhin sa manggagamot. Kaso umiling lang ang matanda sa akin. Parang may ideya ito sa sakit ng bata. Kawawa naman dahil mukhang may masakit sa katawan nito. Hawak kasi nito ang sikmura, kaya naman hindi ordinaryo ang nararamdaman niya. Kawawa naman po ang apo ninyo, Mang Basilio. Patignan nyo na lang po sa manggagamot. Suwestyon ko pa dito. Hindi ko alam, Dennis. Basta ganyan na siya pagkagaling namin sa palengke.
Isang babae lang naman ang humipo dyan. Basta dayo yata dito. Napakunot naman ang noo ko, kabaryo, dahil sa narinig kong yon. Posible kayang hindi lang basta babae yon. Pero ayokong mangimasok sa ganoon. Nagpaalam na ako dito pero hindi pa man ako nakakalayo ay muling sumigaw ang bata, kabaryo, na tila hirap na hirap ito. Pumasok ang matandang lalaki kaya sumunod rin ako dito. Kitang-kita ko pa kung papaano magliliyad ang bata. May tali ang dalawang paa nito sa hindi ko maunawaan na dahilan. Dito napatingin tuloy ako kay Mang Basilio kung bakit maya-maya pa ay dumating na ang matandang babae na mukhang galing pa sa ibang ibayo. May mga hawak itong bayong at inilabas nito ang laman ng mga kandila at ilang uri ng dahon. Nag-umpisa nang umiyak ang batang babae, kabaryo. Marahil ay sa tindi ng sakit na nararamdaman nito. Naroroon pa nga na tumirik ang mga mata niya at ilang sandali ng pagwawala nito ay bigla na lang siyang kumalma. Tumahimik sa buong bahay. Kaya naman tumingin kaming tatlo dito. Mga kalahating oras sigurong walang galaw ang bata, kabaryo. Kaya naman inayos na ng matandang babae ang mga dala nito. Tumalikod ito sa higaan ng bata at si Mang Basilio naman ay pumasok sa may kusina. Kaya naman naiwan akong nakatayo doon habang pinagmamasdan ko ang walang malay na batang babae. Hanggang sa dumilat ito at kusang bumangon. Napatras pa nga ako dahil doon. Tumingin sa akin ang bata na may nanlilisik na mga mata at ngumiti ito ng nakakatakot. Tinawag ko pa si Mang Basilio para ituro ang bata. Nagulat din ang matandang babae na naroroon rin dahil sa itsura nito. Mabagsik ang hilatya ng mukha nito. Isama mo na rin ang pagtulo ng laway nito. Maya-maya lang ay bigla itong tumayo sa ibabaw ng katre. Saka umikot ang ulo sabay tawa ng malakas. Napalunok naman ako nang tiningnan ako nito ng pabalang. Itinaas nito ang isang kamay saka ako tinuro. Ibang-iba ang boses niya, kabaryo. Parang hindi bata ang nagsasalita. Kaya naman winisikan iyon ng isang tubig ng babaeng tila manggagamot nga. Dito nasaktan ng bata dahil sa tumamang tubig mula sa kanya. Mabuti at may tali ang mga paa nito. Kaya naman nabuwal ito ng tangkang lalakad pa. Nagwawala na siya kaya hindi ko rin alam kung papaano ko tutulong sa mga ito. Pilit niyang iniaalis ang mga tali sa paa pero hindi niya magawa dahil hawak na ni Mang Basilio ang isang kamay nito. Tinawag naman ako nito at ang sabi ay tulungan ko daw siya. Kaya naman mabilis ang kilos ko na lumapit. Nang mahawakan ko na ang mga braso nito ay sumigaw pang lalo ito. Mukhang nasaktan pa siya dahil sa pagdampi ng mga balat ko. Nagtaka naman ang babaeng manggagamot at saglit itong napahinto. Bakit ho, Ale? Tanong ko dito sa babae. May problema ba sa kanya, Dennis? Nagsalita naman siya habang nakatitig sa akin. Tsaka niya ako tinanong kung may suot daw ba ako sa katawan na mga pangontra. Dito napatingin naman ako sa bata na nagwawalang pilit sa pagkakahawak ko. Wala naman akong ibang suot kundi ang isang pulseras na nakuha ko pa sa baul ng aming mga magulang na hanggang ngayon ay naroroon pa rin sa aking kwarto. Inilihis ko naman ang aking pranela. Saka ko sa kanila ipinakita. Dito nanlaki naman ang mata ng bata at mas malakas na ipiniksi ang mga kamay nito. Ang pandakaki, turan dito ng matandang babae.
Isang uri raw iyon sa pangontra sa kulam at pantaboy sa mga masasamang elemento. Nagtanong ito ng dahon ng atis kay Mang Basilio, pero umiling ang matandang lalaki. Isa pa nitong hinanap, kabaryo, ay ang dahon ng pandan. Umiling muli ang matanda, pero sumigunda ako na meron ako sa bahay, kaya napangiti ito at mabilis akong lumabas patungo roon. Pero hindi pa man ako nakakakbang ng malayo ay naroroon muli ang babae na nakita ko sa kalsada kanina habang ako ay pauwi. Nasa tapat namin siya ng bahay pero hindi ito makalapit. Mabilis naman akong tumakbo para tanungin ito kung ano ang kailangan niya. Pero mabilis itong tumalikod at tumakbo. Ang bilis niyang nawala. Sinilip ko ang dalawa. Nakahinga ko ng maluwag dahil naroroon lamang sila. Naalala ko naman ang pandan na kukunin ko. Pumitas ako ng 3 dahon para dalhin doon. Nang madala ko iyon ay umuwi na rin ako sa bahay. Pumitas rin ako ng 3 dahon saka ko ito pinakuluan. Tiningnan ko naman ang pulseras na tinanong ng matandang babae. Palaisipan sa akin kung bakit nagtaka pa ito kung saan ko nakuha iyon, kabaryo. Kuya, ano pong nangyari? Bakit nagkakaganon yung bata? Tanong naman sa akin ni Jude. Wala pa. Pero may manggagamot doon. Tapos humingi ng dahon ng pandan. Kaya ito umuwi ako para ilagay ang dahon. At nakita ko naman yung babae kanina sa daan. Iba ang kutob ko sa kanya. Kumulo na ang dahon na kinuha ko. Kaya naman amoy na amoy ang mabango nitong halimuyak sa loob ng aming bahay. Naalala ko yung sinabi ni Tata Inso. Natakot daw dito ang mga mangkukulam. Mabaho daw sa kanila ang amoy nito. Pagsilip ko sa bintana ay naroroon pa ang babae. Pero parang nasusuka ito habang nakahawak sa puno ang isang kamay at nakahawak naman sa dibdib ang isa pa, kabaryo. Ang tingin ko nga ay nahihirapan itong huminga habang naduduwal pa. Kinuha ko naman ang panabas na nakasabit sa gilid ng pinto. Pinigilan pa nga ako ni Jude at ng bunso namin kung bakit. Hawak ko ang patalim pero tuloy-tuloy lang akong lumabas. Pagsulyap kong muli sa puno ay wala na doon ang babae, kabaryo. Luminga-linga pa ako dahil nagbabaka sakali akong makikita ko pa itong muli. Ngunit wala na siya kahit ang anino. Maya-maya pa, humahango si Mang Basilio na tumakbo patungo sa akin dahil tulungan ko daw sila. Pero ano ang magagawa ko doon? Wala naman akong kakayahan, kabaryo. May manggagamot doon at hindi ako ang dapat na naroroon. Tinawag din ako ni Jude at sinabi na ayos lang daw sila. Kaya naman naawa ako sa matanda. Sumunod ako sa kanya. Dinig na dinig namin ang yak at sigaw ng batang babae. Halos magsuka nito ng kulay berde sa kanyang damit. Maitim na rin ang mga kuko nito sa paa. Kaya naman para pa akong naawa. Nagwawala ito. Minsan naman ay tumatawa nang walang dahilan. Dahil dito napapailing na lang si Mang Basilio sa lahat ng nangyayari sa kanyang apo. Dennis, maaari mo ba kaming tulungan? Alam mo ba ang taglay na kakayahan ng suot mong pulseras, ha? Turan sa akin ni Mang Basilio. Anong tulong, Mang Basilio? Tsaka hindi ko naman ho kilalang may gawa niyan sa apo nyo. Kaya ho bakit ako? Takang tanong ko naman dito sa matanda. Isa siyang babae na nakasuot ng itim. Basta hinipo niya ang apo ko at simula noon ganyan na siya. Kaya alam ko na matutulungan mo kami. Pakiusap, Dennis.
pagmamakaawa dito ni Mang Basilio. Kahit tumanggi man ako ay hindi ko magawa, kabaryo, dahil sa awa na nararamdaman ko para sa bata. Papaano ba naman kung halimbawa na lang sa kapatid ko ito mangyari? Malamang ay masiraan na ako ng ulo. Kaya naman tumango na lang ako kahit hindi ko pa alam ang gagawin. Lumapit naman kami ni Mang Basilio para tingnan ang bata at doon ay nanlilisik ang mga mata nito at pilit akong inaabot. Sumagi rin sa isipan ko ang pinakuluan nilang dahon ng pandan. Tamang-tama dahil maligamgam na ito. Nang abutin ko yon at itapat sa mukha ng bata ay itinago niya ang mukha nito at naduwal na akala ko ay may nakain na kung anong hindi maganda. Hinipo ko ang pinakuluan nila, saka ko ipinahid sa balat ng bata. Nagwawala ito at umiiling pa, sabay nang nagluwa ng mga berdeng katas. Dito napatras si Mang Basilio at tumalikod dahil sa awa nito sa kanyang apo. Dumating naman ang tila nanay nito at sinubukan na yakapin ang bata pero pinigilan lang ito ni Mang Basilio. Umiiyak ito dahil sa itsura ng batang babae, kabaryo. Marumi at puno ng suka ang buong katawan. Nang malagyan ito ng pinakuluang dahon ng pandan, ay tuluyan itong nawala ng malay. Sabay na duwal ito sa may katre. Natahimik naman kaming lahat. Saka lang pinakawalan ni Mang Basilio ang nanay ng bata. Niyakap niya ito at hinawi ang mga buhok na sumambulat sa muka. Tila lantang gulay na ang bata. Itim na nga rin ang kulay ng balat nito, kabaryo. Kaya naman kung titingnan mo ay mukhang wala ng buhay ang bata. Tingin ko ay mabisa talaga ang dahon ng pandan. Mukhang nawala na ang kulam sa kanya. Turan ko naman sa mga ito. Natigilan ang nanay ng bata sa pag-iyak niya at tinitigan ng mabuti ang anak niya. Kaawa-awa ang sinapit ng bata dahil sa naging itsura nito, kabaryo. Kaya kung dati ay hindi ko ito pinaniniwalaan, ngayon ay nag-iba na. Mas dapat palang mag-ingat dahil hindi iyon biro. Nagpaalam na ako sa mga ito dahil binibihisan nila ang bata habang wala pang malay. Habang naglalakad naman ako pabalik ng bahay, ay nasanggi ng aking mga mata ang isang bulto na parang nakatayo doon at hindi nga ako nagkakamali. Naroroon na naman ang babae. Kaya kahit na may takot ay naglakas na ako ng loob para lapitan ito. Diretso naman ang tingin nito sa akin habang kakaiba ang mga mata niya. Sinubukan ko siyang kausapin, kabaryo, pero hindi ito umimik. Basta lang siya nakatingin sa akin. Kaya naman inulit ko na magtanong ulit. Isa lang ang lumabas sa bibig niya. Natutuwa daw siya na may pumapasa ng dating pinagdadaanan niya. Gumulo naman ang isip ko dahil doon, pero mas pinili ko na lang intindihin, kabaryo. Umatras siya ng dahan-dahan at dahil mga bandang hapon na, umihip ang hangin at ang kalangitan, kabaryo, ay mabilis na nagdilim ng mga oras na yun. Nakita ko pa ang mukha ng babae. Tila may mangyayaring masama. At hindi nga ako nagkamali dahil biglang sumigaw ang nanay ng bata sa loob ng bahay nila. Kaya naman napalingon ako doon. Maging ang iba pang mga kapitbahay ay naglabasa na dahil kakaiba na ang sigaw ng babae. Bigla namang tumawa ang babae na nasa harapan ko at nang balingan ko ito ay nakataas na lahat ng buhok nito at ang dalawang kamay ay nakadipa. Umuwi naman ako sa bahay at kinuha ang panabas na binitawan ko kanina.
Nagbili naman ako sa dalawa na isa lang muli ang pinakuluan na dahon ng pandan para kumulo ito doon at lumabas ang amoy. Patakbo pa akong bumalik sa bahay nila Mang Basilio at doon ko nakita ang bata na nasa sahig na ito at nakaliyad pa, kabaryo, na wari binabali ang mga buto niya. Halos himatayin ang nanay ng bata. Si Mang Basilio naman ay may hawak na mukhang pangontra rin, pero wala namang talab. Nasa loob ng katawan ng bata ang babaeng may gawa nito. Kinulam ang apo niyo, Mang Basilio. Yan ang nakikita kong senyales. Tignan niyo, takot siya sa amoy ng pandan. Kailangan na mawala ito sa katawan ng apo niyo. Kung hindi, baka mamatay siya. Wika ko pa sa dalawa. Anong gagawin natin, Dennis? Kawawa ang apo ko. Tulungan mo kami. Pakiusap sa akin ni Mang Basilio. Ang ginawa ko noon, kabaryo, bumalik ako kung nasan ang babae. At gamit ang panabas ko, ay inatake ko ito. Hindi naman agad nakakilos dahil nahawakan ko agad ang isang braso niya. Dala ko ang isang damit na binasa ko pa ng katas ng dahon ng pandan at ibinalot ko yun sa mukha niya. Kaya naman sumigaw ito ng gusto. Saka ko ito itinulak at sinaksak ko ito sa likod. Halos magngalit siya pero hindi ito agad nakatayo. Kaya naman pinutol ko ang isang tenga nito. Galit na galit ito sa akin, kabaryo. Tinawag ako ng kapatid kong bunso at ibinato niya ang isang garapon na mukhang may katas pa ng dahon ng pandan. Sinalo ko naman ito at pilit na ibinuka ang bibig niya. Saka ko pilit na ipinapainom sa kanya. Matapos nun, nangisay naman ito at napaiga. Nilapitan ko pa ito para ibuhos ang natitirang katas sa kanya. Halos isuka na nito ang buong laman ng kanyang tiyan, kabaryo. Kahit na padilim na, ay naglabasan pa rin ang mga tao doon. Bigla namang tumahimik sa bahay nila Mang Basilio. Maging ang dalawa ko pang kapatid ay lumabas din. Nang balingan ko ng tingin ng babae, ay iba na ang itsura nito. Mas bata na ito kaysa kanina. Doon ko lang napagtanto na baka biktima din ito at naghahanap lang din siya ng madadamay, kabaryo. Nagpunta naman ako sa bahay nila Mang Basilio at doon ko nakita na may malay na ang batang babae. Maaliwalas na rin ang mukha nito na hindi na gaya kanina. Wala na rin ang pangingitim ng balat nito. Kulay mapusyaw na siya at may kita mong buhay na talaga. Nakangiti naman ito sa nanay niya habang kayakap ito sa bewang. Narinig ko pa ang tawag ni Jude, kaya naman iniwanan ko muna sila. Pero bago yon, ay nakaramdam ako ng isang maliit na kamay. Nakangiti ito sa akin kaya ngumiti rin ako. Nagpasalamat pa sila pero wala naman akong ginawa. Paglabas ko ay naroroon si Jude sa tapat mismo ng pinto. Inakbayan ko naman sila saka ginulo ang buhok ng bunso kong kapatid. Kahit na mahirap ang buhay namin, mahal namin ang isa't isa at nakikinig sila sa mga payo ko. Hindi ko man alam ang dahilan kung bakit ako ang nakatuklas at nakapatay sa babaeng mangkukulam pero hindi ko yon ipagyayabang kahit na kailan, kabaryo. Dahil ang pagtulong ay may kusa, isang malaking karangalan na. Hindi man nakita ng iba, sapat na sa akin na natuwa ang mga kapatid ko at ang pamilya na natulungan ko rin, kabaryo. Okay, opinion ko sa kwento natin. Grabe, napakaganda. Hindi ko lang masabi kung yung napatay ba ni Dennis is yung mangkukulam talaga, no? Kasi nga parang sinabi niya doon sa last part na parang biktima rin daw ng kulam. Saka parang nagwika
Hindi naman parang talagang nagwika yung babae na parang sa wakas nga na may parang hahalili ganyan, di ba? So hindi natin maintindihan, saka yun legit yun mga kabaryo. Dahon ng pandan, saka yung sa atis, yan mga legit yan. Bihira lang din nakakalam yan, siguro alam nyo, pero legit yan na pangontra sa mga ganyan. Grabe.